Virtual assistant or freelancer, sila yung mga employees na nag-boom starting nung pandemic pero actually meron na nito bago pa mag-pandemic. Sila yung mga isa sa mga gustong mag-acquire ng property pero nahihirapan or hindi alam kung paano ang gagawin. Kung freelancer ka or virtual assistant, let me guide you. Actually, wala namang masyadong pinagkaiba yung mga requirements ng isang VA or freelancer pagdating sa mga ibang regular employee. Isa sa mga hinihingi namin or usual sa mga employee na hinihingi namin ay proof of employment. Nakatulong dito kung nakalagay doon sa proof of employment nila kung ilang taon na sila or years of employment doon sa isang platform like Upwork or any other platform na nag-a-accept for virtual assistant or freelancer. Like sa ibang employment, like yung mga local employment, nakalagay dito kasi kung kailan yung start date nila at possible end date nila dun sa company na pinagtatrabahuhan nila. But for virtual assistant or freelancer, nakalagay naman dun sa usual na proof of employment nila kung gaano na sila katagal na nag-work as a part of a online platform. So, hindi sila makakapag-provide ng payslip kasi ang meron sila is bank statement or proof of income. Kasi namin makikita kung gaano yung sustainability ng income mo in a month. While for virtual assistant kasi, depende sa client na makukuha nila for that month, for that period, or for that year. May mga virtual assistant or freelancer na isa hanggang marami, more than one yung kanilang client. Provide kayo ng isang contact person, isa man sa inyong client, regardless if foreigner to or from foreign company pa, yung gagawin yung contact person. Makakapag-background check yung isang institution or yung pag-ibig or even the bank para i-identify if talagang legit na freelancer or virtual assistant kayo doon sa company or virtual assistant kayo or freelancer kayo nung client nyo. Bakit ito mahalaga? It's because like for Pag-ibig, dito nag-i-start yung process nila to approve your housing loan. Usually, maraming bumabagsak sa approval ng housing loan kapag hindi sila nakakapag-conduct ng background check doon sa company or client na part kayo. Unlike sa usual na employment na alam natin, ang nagbabayad ng kanilang ng Pag-ibig contribution ay ang employer and employee. However, for virtual assistant and freelancer, usually voluntary yung Pag-ibig contribution nila. At yes, acceptable naman yon as long as active Pag-ibig member ka pa rin. So at the same time, same pa rin with the regular employee, kailangan na malinis yung record nyo pagdating sa loan, pagdating sa Pag-ibig. Case naman na hindi pa kayo active member ng Pag-ibig, na ituloy ang contribution nyo sa Pag-ibig even if it's still a voluntary, ang gawin, punta kayo sa Pag-ibig at ipa-reactivate nyo yung account nyo at ensure nyong huhulugan nyo yung inyong contribution monthly. And if bank financing naman to ipapasok, as long as wala ka pa ring negative feedback or may mga utang na hindi binayaran pagdating sa bank. Dahil dito, pwedeng ma-disapprove yung housing loan nyo o kaya naman ay mas mababa yung malo-loan nyo pagdating sa bangko. Credit card to, kailangan maging malinis yung inyong credit status or credit standing. Lastly, mas better if meron kayong PDC or existing na post-dated check kasi usually ang mga developer natin nagre-require na nito para mas less hassle yung pag-acquire nyo sa isang property at pagbabayad nyo ng monthly down payment nyo. More information at kung gusto mong i-assist kita sa pag-acquire ng property, you can check the description box or sa bio ko for my other social media platform.